Yun. So, magandang umaga sa ating lahat. Welcome back na naman sa ating channel. At ngayon ay may panibago na naman tayong pag-uusapan. Pero ano pa to? Sobrang init pa kumbaga ng topiko natin ngayong araw na ito. No? Ngayon, pag-uusapan natin yung yun nga, yung issue about doon sa apat na pulis na dawit sa pagnanakaw, no, sa negosyante sa Cavite. Ito ay ngayon ko lang din napagtuunan ng pansin, no? Pero talakayin lang natin ng mabilisan ito, no? So bago ang lahat, gusto ko lang batiin yung mga natin diyan, yung kaibigan natin diyan sa Ifugao State University, si Sir Sian Bungayon, no? Parang napagtripan yata tayo, napagtripan yata ang channel natin. Kasi ang nangyari, guys, yung lecture natin na isa ng Intro to Crime, no? Yung Republic Act 11131, yung update doon, no? Pinapanood sa kanyang mga estudyante, no? Pero ang masaklap, lahat yata sila pinagtanong. So, okay lang naman sa akin, guys, no? Walang problema dyan, no? Pero kalma lang kayo. Unahin ko lang to, then kasi ngayon lang tayo nababakante, pagkatapos nito sasagutin natin lahat ng katanungan nyo patungkol doon sa ating naging discussion sa Republic Act 11131, no? So kamusta lahat ng mga taga IFSU, yan, Ifugao State University, no? Lamot Campus, okay? So kalma lang kayo, no? Tatalakayin natin yan. Medyo lang tayo, na naging busy lang tayo nung nakaraan kasi nga dami nating gawain, submission ng mga papel-papel, okay? So ngayon, guys, ang pag-uusapan nga natin, dumako na pala tayo dito sa topic natin kasi ito nabasa ko lang din sa balita, then ayun, kumbaga nakikita ko kasing pinupost siya pinupost siya ng mga ibang criminology professionals, no, yung mga criminologists natin, at nagbibigay sila ng saloobin patungkol nga dito, kung bakit nga ba. Very relevant naman ito, guys, no? Yan lang yung gusto kong sabihin. This is very relevant sa atin, sa pinag-uusapan natin, not only in criminology, pero doon na rin sa mga subject natin, like for example doon sa professional ethics, no? Pasok ito doon sa mga tinatawag nating police misconduct or police corruption, no? Nakakalungkot ngang isipin na hanggang ngayon, no, meron pa rin talaga yung mga ganito na kumbaga ay patuloy na nakasisira o sumisira doon sa imahe ng ating mga kapulisan, no? So alam ko namang yung iba sa inyo alam na tong balitang ito, no, kasi siyempre kayo pa naman ay mga gustong magpulis, no? So, alam kong alam nyo na to. So, talakayin lang natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganitong ganap, no? At kung may dadagdag natin yung mga teorya patungkol dito, no? Hindi yung teorya patungkol sa kung anong nangyari, pero yung teorya kung bakit nga ba nagkakaroon tayo ng mga ganitong problema, no, sa hanay ng ating mga kapulisan, no? So naka-flash naman, guys, sa screen natin itong balita from the ABS-CBN News. So pasensya na, nag-ABS-CBN muna ako, no? So ang headline dito, police na dawit sa pagnanakaw sa negosyante sa Cavite arestado. So merong apat na police na nasasangkot dito, nasa aktibong serbisyo pa sila, at merong isang dismiss na, no? At siya kumbaga yung tinuturo na utak daw ng pagnanakaw. So bali ang nangyari, guys, no, sa mga nabasa nating article ay nagpanggap daw umano sila na sila ay magse-serve ng isang search warrant, na naglalaman or may kinalaman sa violation ng Republic Act 9165 o yung batas natin pagdating sa illegal na droga, no? So ibig sabihin talagang ginamit nila yung kanilang katungkulan para maisakatuparan nila yung kanilang masamang binabalak,
dahil nga meron tayong ano dito, meron yung parang anggulo ng inside job kasi isa sa mga naaresto ay empleyado yata, no, nagtratrabaho yata doon sa mayamang hapong negosyante. So definitely merong yung inside job, ano. So yun, pinasok nila yung bahay, tinutukan yung mga biktima. Pinilit umano yung biktima na buksan ang vault na naglalaman ng pera, no, na nasa abot-abot nga 30 million pesos, ano. So ganun ang nangyari, no, na nakuha yung pera, nagkaroon ng habulan, no, may mga rumusponde, nagkaroon ng putukan and so on. Yung isa sa mga kasabwat, no, na civilian, ayun, nadali, no. So ang conclusion, ano, so nahuli nga itong 4 na pulis na ito, kabago-bago pa naman ng iba. Siguro hindi na natin babanggitin ang pangalan, guys, ano. Makikita nyo naman sa news yan, no. Pero ang siste niyan, isang patrolman, ibig sabihin sa ano natin nung ano, yung rank ko nung bago pa ma-revise yan, mga PO1 siya, no. Tapos dalawang corporal, no? Tapos yung isa, yun yung mas mataas. Okay? So, ang tanong dito, guys, ano? Bakit nga ba, sa anong kadahilanan nga ba nagkakaroon ng ganito, ano? Since yun naman yung mga pinag-aaralan natin, ano, patungkol sa mga krimen, no? Ano yung mga circumstances na nagko-contribute, kumbaga bakit ang isang tao, no, ay nasasangkot sa mga ganito, o di naman kaya ay napupunta dito sa pag-commit ng crime and so on, no. So dahil nga sabi ko gusto nating pag-usapan ito, no, na meron tayong tinatalakay na kumbaga basihan natin, no. So meron tayo dito, nahuhugot tayo ng teorya kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganito. Kasi ito is considered as police corruption, ano? Police corruption pa rin ito, kahit na by definition it is some sort of a crime, no? It is a crime actually. It's robbery, extortion or something like that. Pero in general, no, titignan natin ito bilang isang halimbawa ng tinatawag nating police corruption, no? So ngayon, no, gusto nating hugutin itong isang pag-aaral na ginawa ni Hubert Williams, no, na pinamagatan na Core Factors of Police Corruption Across the World, no. So ito yung mga factors, kumbaga, kung bakit nga ba ang isang pulis, no, ay napupunta dito sa corruption and similar action, ano. So ayon sa kanya, meron tayong 4 na factors kung bakit napupunta sa pangungurat ang isang kapulisan, at yun ay maisisisi natin doon sa 4 factors na ito, no? So saan nga ba nagkakaroon or bakit nga ba nagkakaroon ng corruption sa hanay ng kapulisan? Dahil ito sa diferensya or deficiencies na tinatawag doon sa 4 factors na binanggit ni Williams, no? Ayon sa kanya, no, ang isa or una sa factors, no, ay pwedeng nagkaroon ng problema or hindi nagampanan ng maayos ng mga tao, no, ng mga nandoon sa mismong hanay ng kapulisan, yung pag-recruit, no, yon, hindi nila nagampanan ng maayos yung recruitment process, no, yung training at yung tinatawag nating promotion process, no. Napakahalaga kasi, guys, ng recruitment, kasi dito pa lang nasasala mo na kung sino yung magiging asset, kumbaga, ng kapulisan, no, o hindi naman kaya ay magiging sakit lang ng ulo ng organisasyon. So yun yung pinaka-purpose kaya meron tayong recruitment selection process, no. Kung nakapasok itong mga taong ito na kumbaga ay walang mabuting gagawin sa kapulisan, kasi ako yung naniniwala, no, na parang krimen din lang yan, pwedeng meron ng pre-existing factor bago pa siya pumasok sa pagpupulis, or hindi naman kaya pwedeng na-develop na lang later on yung mga factors nito that contributes to their likelihood na mapunta sa pag-commit ng crime or pangungarap na tinatawag natin. For example na lang, ano, bago ako pumasok sa
organisasyon, ano. Halimbawa, bago ako natanggap, na-recruit, nag-apply, no, ah, nakuha bilang isang pulis, ay dati na akong maraming bisyo, halimbawa pagsusugal, mga ganun ba. So yun ay pre-existing factor, ano? Isa yan sa mga titignan dapat ng mga nasa recruitment process, no? Kung saan ay dapat may screen out na ito. Bakit? Anong issue ng pagsusugal doon sa aking papasukang trabaho? Napakalaking ano yan, guys, no? Napakalaking factor niyan kasi may tendency na kapag ikaw halimbawa lulong ka sa sugal, no? Ngayon pag pumasok ka sa serbisyo, ano pang i-imagine, ano pang iisipin natin, no? Pwedeng makaapekto itong bisyo ng taong to, no? O yung bisyo ko na tao na bago pa lang papasok sa PNP, no? Sa magiging serbisyo ko doon sa organisasyon, ano. So I'm prone to corrupt practices kapag ganun. So minsan kasi alam naman natin, guys, na hindi naman nalingid sa ating kaalaman na meron talaga yung mga nababypass nila itong mga process na ito. Ako'y naniniwala actually na malamang sa malamang, no, itong mga tao nga na itong mga pulis na na-involved sa mga ganito ay most likely sila yung talagang hindi na dumaan sa paghihirap sa pagpasok nila sa organisasyon. Kasi, di ba meron ngang kasabihan, narinig ko rin yan sa mga kakilala natin na nasa serbisyo, na hindi mo papahalagahan kung hindi mo pinaghirapan. Kaya nga, kanda hirap-hirap sila sa pagpasok sa organisasyon, pinapahirapan silang makapasok para marunong silang magpahalaga doon sa kanilang trabaho, So kung ikaw pinasok ka lang ng kakilala mo dyan na wala ka namang paghihirap, hindi mo pinagdaanan yung talagang regular process, kumbaga hindi talaga mahalaga sa iyo kung mawala sa iyo ang trabaho mo, or matanggal ka sa serbisyo or whatsoever, Pero para doon sa mga tao na talagang pinagdaanan nila lahat ng hirap para makapasok, alam kong papahalagahan nila yan, At mag-iisip silang mabuti bago sila gumawa ng ikasisira nila. So iyon yung isang issue dito, as cited na rin by Hubert Williams. Sabi nga niya, kung merong police corruption, yan ay isang dahilan dito ay pwedeng nagkaroon ng problema sa recruitment process. And dyan na nga papasok yung backer system na yan, and padrino, which is alam nating lahat yan. Alam ko namang alam nyong lahat yan. Okay? The same thing also, the training. Ayan, so may training yan. So bakit yung ibang police officer hindi alam yung tamang proseso, or bakit yung ibang police officer is kumbaga madali lang silang masangkot sa mga ganitong incident, mga ganitong activities? It's because probably medyo may pagkukulang sa training. Baka mamaya naman imbes na mag-training siya porque may kakilala siya doon sa loob, hindi na siya pinapasali, kumbaga nakarelax na lang siya doon sa loob, inaalagaan siya doon sa loob. So isa rin yan sa issue. Kaya dapat lahat ay maging fair when it comes to recruitment, doon pa lang sa pag-screen out, dapat fair, Kasi kung hindi ka nagpapasok ng kumbaga sakit ng ulo, di wala kang sakit ng ulo sa organisasyon. Yun yung point, And during the training, it must be dapat pantay-pantay lahat yan, Kung anong pag-aaralan ng isa, dapat lahat sila pag-aaralan nila lahat yan. Kasi alam ko magagamit nila yan paglabas na nila sa training center. Then also promotion. Ayan, Bakit minsan may mga nandoon na sa taas, hindi naman nila, kumbaga, wala naman silang kaalam-alam pagdating sa pagpapalakad ng isang organisasyon, Bakit minsan yung kung sino pa yung nasa taas, siya pa yung walang alam, Sorry for the word, But to be fair, there is also this, alam naman natin, magmula recruitment, training hanggang promotion yan, kakailanganin mo ng backer, So kung aasa tayo sa mga backer na yan hanggang maabot natin yung kumbaga is nasa shoulder rank ka na, O yung kumbaga is mas mabigat na yung responsibilidad mo kasi may hahawakan ka ng mga tao. Tapos pagpunta mo pala doon, hindi ka pala handa kasi hindi ka naman
kumbaga is napunta ka lang dyan sa posisyon na yan dahil may kakilala ka. So magiging sakit yan sa organisasyon, ano? Damay-damay na lahat kumbaga ng tao nasa baba. So napakalaking problema niyan. So, kung merong problema tayong nakikita, tignan natin dito, ano? Tignan natin yung mga proseso kung paano nga ba nakukuha ang isang pulis. Paano nga ba nakukuha ang isang taong aplikante sa pagpupulis, no? Ano yung pagdadaanan niya, no? At kung talaga nga bang nasusunod kung ano yung nararapat. Okay? Isa pa sa factors na tinitignan ni Hubert Williams ay patungkol naman dito sa resources, ano? Una sa resources, salary. Ayan, wala na akong masasabi dito, no? Alam naman nating lahat that the salary is no longer an issue sa ating kapulisan, no? 2016 pa yata yun or 2017, na doble na halos ang kanilang salary. So, ang justification of the government dyan is of course they are doing a risky job, and plus pwedeng ito ang magiging solusyon nga sa police corruption, no? Kung bigyan natin sila ng mas mataas na sweldo, ang iniisip ng gobyerno baka hindi na sila magkaroon pa ng dahilang mangurakot. Pero ang naging problema, ano, dinoble mo nga ang sweldo ng mga kapulisan, sumabay naman ang pagtaas ng kanilang lifestyle, ganun pa rin ang labas. Ano? Ganun pa rin ang magiging dating. Tinaasan mo ang sweldo, tumaas rin naman ang kanilang gastusin. I mean, yung kanilang kalidad ng pamumuhay nila. Na? So, bali, ganun pa rin. Magkakaroon pa rin tayo dyan ng possible lack of financial resources na pwedeng maging dahilan kung bakit mahuhugot sila papunta doon sa pagko-commit ng crime. Di ba nga sabi ni NCRPO chief, tinanong ni NCRPO chief Danao, yung isa doon sa mga nasangkot. Do? Tinatanong niya, bakit ikaw? Ilan ba asawa mo? Ano yung pinipunta niya dito? Bakit ilan bang binubuhay mo at kailangan mo pang mangurakot? Yun yung punto. No? Ganun na ba kahirap, gaano ba karami ang pamilya mo at kailangan mo pang mangurakot? No? At kinukulang pa rin ang sweldo mo. No? So, I think naging effective in some point yung pagtaas ng kanilang sweldo kasi nga mas naging motivated sila, no? Pero ang problema, no, may mga iba sa hanay ng kapulisan na kung saan is tinaasan din nila yung kalidad ng kanilang pamumuhay. Kaya nang sa ganon, kaya naman nagkakaroon pa rin sila ng kumbaga parang financial issues despite na ang taas na nga ng sweldo. Bakit ka pa mangungurakot? Yun dapat yung tanong, ang taas na ng sweldo mo, bakit ka pa mangungurakot? Lifestyle, no? Uri ng pamumuhay, no? Ano ba yung uri ng pamumuhay mo? 'Di ba nandoon sa Code of Ethics? Dapat ang pamumuhay ng isang na naglilingkod, no, sa bayan, dapat hindi siya luxurious, no? Dapat hindi siya magarbo kasi ikaw ay public servant and kumbaga is hindi kaaya-aya na kung saan ikaw ay public servant pero ang uri ng pamumuhay mo ay ubos biyaya, ubos biyaya, sobrang mahal, kumbaga meron kang mamahaling sasakyan, may malaki kang bahay, no? Pa-outing ka kung saan-saan, hindi yan ang expected sa kanila, no? Kaya nga minsan pag tinuturo natin yung professional ethics, especially doon sa Code of Ethics, nadidismaya tayo kasi parang iba na, iba na ang nagiging dating pag nakapasok ko na, hindi lang sa pagpupulis, kundi sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kapag ikaw ay nandyan na sa gobyerno, nag-iiba ang uri ng pamumuhay, kaya nga ang tingin ng karamihan, pag ikaw ay government employee, mayaman ka, malaki sweldo mo. Bakit ganun? Ang mandato dapat ng Code of Ethics, halimbawa sa kapulisan, kapag ikaw ay nagpulis, dapat ang uri o klase ng pamumuhay mo ay hindi ganoon na lantaran ng pagiging garbo, na kung ano-anong mga bagay ang pinapakita mo na nagpapahiwatig, ng iyong kakayahan sa buhay,
na may relasyon sa pera or financial. No? Kaya nga, yeah, that could be one. Maano lang na kumbaga bilhin mo lang yung kailangan mo, ano? Gastusin mo lang yung talagang kaya mong gastusin, ano? At wag kang mag-go beyond your means. Yung sinasabi nila, don't go beyond your means. Kung hanggang dito lang yung kaya ng budget mo, yun lang. No? Pero yung iba kasi, gusto nilang ipakita na malaki ang kanilang pera and so on, kahit na hindi na sustainable kumbaga yung kanilang lifestyle, ganun pa rin ang tinutuloy. Ang binabagsakan yan, natatempt sila ngayon na mas lalo or mas natatempt sila na mag-engage into corrupt practices. Gaya ng yan. That is very worse. No? Committing robbery, no? While you are in active service, active duty. Grabe. No? Why? No? Kaya talagang tama yung tanong ni NCRPO chief, ilan ba asawa mo? Ilan ba pamilya mo? No, hindi pa ba sapat yung sweldo mo para buhayin yan? Meron ka bang 10 pamilya? Bakit kinukulang pa rin yung sweldo mo? Pagkalaki-laki naman na yun. So talagang magiging issue yan, no? So yan, tinaas na. So dapat ang ina-expect natin, bumaba na ang police corruption. Why? Kasi tinaasan ang sweldo. Bakit ka pa nga naman mangungurakot kung nasa, halimbawa, kapapasok mo pa lang sa serbisyo, nasa abot-abot 30 mil, no? 30,000 ang sinasweldo mo buwan-buwan. No? Kung sana ay marunong kang mag-manage ng yung mga financial resources and expenses, hindi mo na kailangang mag-engage into that. Pero kasi yung iba, no? Medyo kapapasok nila, mataas na agad yung kanilang lifestyle na kaya minemaintain niya. Kaya minsan sila yung mas madaling natattempt na mag-engage into corrupt practices dahil nga sa ganun. Okay? Another factor na binabanggit dito ni Hubert Williams is patungkol naman doon sa system of accountability. Ano ba yung uri ng sistema natin doon sa erring police officer? Halimbawa, kapag ang isang police officer na involved into crime, no? Ayan, for example, yung 4 na ito, isang station lang sila kabilang. Ano ang magiging accountability ng chief of police nila, ng kanilang immediate supervisor, kumbaga? Ano yung kanyang magiging accountability? Sa pagkaalam-alam ko naman, pwedeng wala namang meron lang, halimbawa nangyari nga yung krimen doon sa loob ng estasyon, may mga nakita na tayo na kung saan is nasibak, nasibak yung kanilang hepe, by virtue of the so-called command responsibility doctrine. Pero in this case, na ginawa nila yon outside the police station, and whatsoever, ano yung magiging responsibility naman or accountability naman ng kanilang immediate supervisor. So ang punto rito ni Hubert Williams is that minsan nagkakaroon tayo ng issues on accountability. Ibig sabihin, hindi na pre-pressure kumbaga yung mga immediate supervisor to guide and supervise their subordinates, no? Yan. Halimbawa, pag may isang police officer na kung saan nag-commit ng crime, na involved sa isang crime, what if you also include the immediate supervisor? Bigyan mo rin ng kaparusahan yung kanyang immediate supervisor para lang sa ganun mas motivated yung mga or mas ma-pressure itong mga hepe and whatsoever na talagang i-guide or i-supervise or bantayan nila yung kanilang mga subordinates. So yun yung lacking according to Hubert Williams, yung accountability status na yan. Actually, naisip ko nga ito lang kanina, with regards sa recruitment process. Di ba, hindi naman na natin naiiwasan yung backer system na yan, padrino system for promotion na yan. Bakit hindi na lang kasi nila gawing, i-normalize yung ganyan, Pero on my point, kailangan merong kapalit. Lantaran naman yan eh. Hindi naman natin masasabi na walang nangyayaring ganyan sa hanay ng kapulisan. Talagang meron yan. Kahit saang sangay actually ng gobyerno, talagang merong nangyayaring ganyan. Ngayon, kung sa kapulisan sana, merong mga backer system na yan. You normalize na lang that. Then,
ang gawin mo, no, kapag halimbawa ako, no, may binak-upan akong isang aplikante, no, nirekomenda ko siya, tinulungan ko siya para makapasok, no, and then kapag itong pulis na ito nagloko, also I should be held accountable also. You get the point? No, parang halimbawa, no, ako tinulungan ko siya, ngayon nakapasok siya dahil sa tulong ko, dahil sa pag-recommend ko or whatsoever. Pero kapag itong tinulungan ko, itong nirekomenda ko na to, nag-commit ng kagaguhan, no, nag-commit ng katarantaduhan sa kapulisan, na involved into criminality habang siya ay nasa serbisyo, damay ako. Kasi ako yung nag-recommend. Gets mo yung point? No? So, halimbawa, ito, baback-upan ko to. That should be registered. Ano? I-register nila para nang sa ganun, kung may gawin ito, no, ako ay isa sa hahabulin. Since I was the one who recommended. No? So, ako nagrekomenda, dapat kapag nagloko yan, damay mo rin ako. So, halimbawa, no, dahil siya ay na-involved into robbery, no, pati ako, maaaring masibak at mawalan ng benepisyo. Para nang sa ganun, no, yung mga matataas ang ranko diyan ay hindi na basta-basta magrekomenda ng kung sino-sino. Talagang kumbaga sasalain na nila, no, kung sino ang kanilang irerekomenda. Maganda 'yon na solusyon para sa mga ganyan. We need to be accountable. We need to see who will be held accountable whenever a police officer is committing such actions na maaari nating sabihin crime or whatsoever. Again, pwedeng yan yung maging solusyon. Okay? Then lastly is the cultural tradition, no, that are existing in the PNP organization. Ano? So kung talagang yan na yung kalakaran sa loob, no, yung lahat ng papasok dyan sa organisasyon na yan, malamang sa malamang, doon din sila mag-end up. So we need to revise the entire tradition that are existing. Alisin lahat ng mga kalakaran na negative, so, sa kapulisan, para nang sa ganun ay yung mga papasok pa lamang ay hindi sila mahawa, kumbaga, sa dati nang nakagawian na hindi naman kagandahan. Ano? That is according to Hubert Williams. Ano? Kaya kung titignan natin, dapat yun yung mga pagtuunan nila ng pansin, magmula recruitment process, training, promotion, hanggang sa pagsusupervise. No? Anyway, meron naman tayong mga ginawang paraan dito. Ano? That's why we have PLEB, we have IAS. So, they should be top also. No? Bakit meron pa rin mga ganitong hindi na identify? No? Ano ba ang ginagawa ng PLEB at IAS? Naghihintay lang ba ng may maireklamo or sila mismo yung dapat mag-identify kung meron talagang or merong kalokohang ginagawa ng ang mga miyembro ng kapulisan? So dapat bigyan din ng mas mataas pang responsibilidad ang PLEB at IAS para nang sa ganun, hindi sila maghintay lang ng magrereklamo sa isang pulis, kundi sila mismo ang titingin, no, magsusupervise sa mga kapulisan kung meron silang ginagawang kalokohan, no, sa kanilang serbisyo. Ang dami-daming issues, no, with regards to this. So anyway, siguro sa ating discussion doon sa iba pa nating topic, pwede pa nating pasukan ito, no, para nang sa ganun ay madagdagan pa natin yung opinion natin pagdating sa mga issues na to. Ito lang naman sa bagay ay aking opinion, ano. Pwedeng ako ay mali sa aking pinagsasabi, pero sa aking pananaw, ito ang aking masasabi pagdating sa police scalawag or police corruption na nangyayari sa hanay ng kapulisan. No? Parting words, ako'y naniniwala na hindi lahat ng pulis ay ganon. No? Meron pa rin matitinong miyembro ang ating kapulisan at sila dapat yung kumbaga ay gumawa ng aksyon para nang sa ganon ay hindi patuloy na dungisan ng mga tiwali, no, at tarantadong mga miyembro, no, yung hanay, no, yung buong pangalan kumbaga ng ating kapulisan. So yun guys, ano, salamat kung inabot mo ang puntong ito ng ating diskusyon, no, at kung meron kang natutunan sa ating talakayan, no, kung pwede, no, palike naman ang like button natin guys. Yan. So, pa-subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Patuloy tayong mag-upload ng mga ganitong issue or talakayan patungkol sa criminology, sa kapulisan at iba pang tri-bureau, no? Para nang sa ganun naman ay
maging aware tayo sa mga bagay-bagay nangyayari sa ating profession. Okay? So, thank you guys, no? Yan lamang po sa ngayon. Merry Christmas pala, no? Tapos, kamusta lahat pala yung mga, batiin ko ulit yung mga estudyante natin from IFSU. Ayan. So, God bless all. Merry Christmas. Bye-bye.